mamamatay na daw nanay mo? Kapag pumunta ako doon, parang niloko ko na naman yung pamilya ko. Magalit man sila. Buhay naman sila eh. Pwede pa kayo magkaayos. Namatayan ako ng nanay noon. Hanggang ngayon, sobrang pagsisisi ko sa sarili ko kasi di ko man na siya natulungan. Ang nanay mo, kapag namatay siya, wala ka na magawa. Tara. Ayoko namang may mamatay dahil wala akong ginawa. Arthur, kasama niya si Pakoy. Saan sila pupunta? Basta. Sandali lang. You promise me you'll never lie to me again, ever. Pinuntahan nila si Josephine. Akala ko papabayaan mo na lang ang mamatay. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Nanay kita. How can you do this to me, Celine? Di ba nangako ka sa akin? Hindi ka na makikipag-usap sa babaeng yan? Sorry, Mami. Kailangan ako ni Mama eh. Hindi ka niya kailangan. Kailangan ko anak ko. Siya lang makakapagpagaling sa akin. Yung pagmamahal niya. Kalokohan. Mami, tama na. Tama na sabi. Nung nalaman mo na anak mo na si Celine, biglang marunong ka na lang magmahal ng ganun-ganun na lang? Sino ba niloloko mo, Josephine? Ginagamit niya yung kondisyon niyang yan para maawa ka sa kanya. Para agawin ka niya sa amin. Josephine is a user. Maramot siyang tao. Sarili lang niya ang iniisip niya. Dahil hindi niya alam kung paano maging isang tunay na ina. Pero ikaw, nagbubulag-bulagan ka dahil sa kondisyon niya. Mami, that's not true. Pumunta ako dito at nakikita kong nanghihina siya. Kailangan niya ako, malapit na siyang mamatay. Hindi mo ba naiintindihan yun, Mami? Ako niyo sino niloloko niya ako. Ako niyo sino maramot siya. Kung may maramot dito, hindi si Mama yun. Ikaw yun, Mami. Ikaw yung maramot dito. How dare you! Huwag mo sasaktan ang anak ko! Josephine, kung gusto mo talaga maging mabuting ina kay Celine, magpaparaya ka. Magsasakripisyo ka. Ibabalik mo siya sa amin dahil kami ang tunay na pamilya niya. Hindi ko kaya gawin yun. Mami, I'm sorry. Kailangan ako ni Mama. Bettina, anong nangyari? Pinili na ni Celine si Josephine. Pinamukha na sa akin ang anak mo na mas gusto niya yung babaeng yun kesa sa akin. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi maintindihan ng mami mo? Nanay rin naman siya. Hindi niya maintindihan na kailangan kita. Alam mo, Celine, hindi ko kasi gustong nakikitang nahihirapan ka. Alam ko, mahalaga rin sa'yo si Bettina. Pero sana, maunawaan din niya na mahalaga rin kung ano yung meron tayo ngayon. I can't lose you, Celine. Anak kita. Mahal kita. Gusto kitang makasama. Huwag kang mawawala sa akin. Imposible ang sinasabi mong, Bettina. Hindi magagawa ni Celine yun. Ginawa na nga ni. Pinili niya na nga yung babaeng yun eh. Inatsapwera na ako ng anak ko para lang sa babaeng yun. Ano ba namang biro to, Arthur? Ano bang ginawa kong masama? Bakit parang ngayon ako pa yung lumalabas na masama sa paningin ng anak ko? Saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkamali sa atin nyo? Ano bang ginawa ko to deserve this? Because I really don't understand. I do not deserve this. Ma, nandito lang ako hanggang kailangan mo ako. Pero sana maintindihan mo rin na kailangan ko si Mami at Daddy. Kailangan ko rin yung mga kapatid ko. Mami, kailangan ko rin sila. Huwag mo lang akong iwan. Don't leave me.
Ma, dito ako pag kailangan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang humadlang ulit si Mommy. Ate, Good, you're back. Kung alam mo lang yung hirap na dinanas ko sa babaeng yan. Trust me with that. Woman again. Hindi niya ako inalagaan. Hindi totoo yan. Yun ang totoo. Impatient ka at insensitive sa feelings ng may sakit na tulad ko. Huwag ka nang babalik dito, ha? Pupunta ka dito feeling concerned. Ang totoo, gusto mo naman akong mamatay. Kevin, alam mo, hindi ito yung sinasabi niya. ate, wag mo naman ganyan si Darling. Tumutulong lang sa yung tao. At siya pa talaga ang kinampihan mo? Kevin, I'm sick. I'm dying. May mapapala ba ako sa pagsisinungaling? Huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na. Intindihan mo? Huwag ka nang magpapakita sa amin. Darling, sandali lang. Kevin. Sakit. Di pa rin ako naniniwala sa sinasabi mo, Edwin. Hindi pipiliin ni Ate Celine si Josephine over Mom. Pero ate, alam mo... What are you talking about? Edwin, wala akong pinipili. Wala kang pinipili. Bakit mo inayaang mo si Mami mag-isa? Ha? Tapos nag-stay ka dun sa Josephine na yun. Yun na ba yung walang pinipili ngayon, ate? I wonder, ba't umuwi ka pa dito? Edwin, ba't naman ako di uuwi dito? Kayo pa rin ang pamilya ko. Pero pinili mo na si Josephine, ate. Edwin, hindi ko siya pinipili. Kailangan niya ako. Kaya wala akong choice kundi mag-stay doon para maging okay siya. I knew it. Na-misunderstood mo lang si ate. Okay, fine. Sige na, na-misunderstood ka na. Ako ang mali. Inassure mo lang yung kaligtasan ng nanay mo. Pero ate, hindi mo inisip yung feelings ni Mami. Wala kang pakialam. Kahit nasasaktan na siya. Kahit umuwi siya dito sa bahay ng mag-isa, na nanghihina. Dahil sa sobrang sakit na ginawa mo. Si Celine. Umuwi na. Pero in fairness doon sa anak mo, hinintay ka talaga makatulog bago siya umalis. Babalik siya. Nangako siya sa akin, bibigyan niya ako ng panahon. Eh, paano kung magkatungan niya ni Bettina? Alam mo ako sa'yo, Joe, huwag ka na lang umasa kasi para hindi ka ma-disappoint, di ba? Basta, babalik ang anak ko. At sinabi niya sa akin na hindi na rin siya magpapapigil kay Bettina. Ano ka ba naman, Vanessa? Ngayon pa na mahal na ako ng anak ko. Hindi niya ako papabayaan. Taga mo yan sa bato. Alam mo, itaga na ko itaga. Ibang klase ka rin kasi. Nakita mo lang yung anak mo. Ang lakas mo na, parang wala kang nararamdaman. Kaya ang lakas ng loob mong awayin ako eh. Magpapagaling ako. Ngayon pa na pinaglalaban ako ng anak ko, pahahabain ko ang bawat oras na magkasama kami. At gagawin ko lahat para mas gustuhin niya na makasama ako kesa dun sa Bettinang yun.
God knows kung gaano ako nahihirapan sa kanilang dalawa ni Mama. Okay? Pero mahina si Mama. Si Mommy malakas siya. Nakakalakad siya. Nagagawa pa niyang magalit. Kaya ako umuwi dito kasi ayoko may misinterpret ako gaya ng ginagawa mo. Kakausapin ko si Mommy. Ate, huwag ka na magalit. Please. Kahit kailan hindi kita ma-misinterpret, ate. Malinaw na malinaw sa akin lahat ng mga ginagawa mo. Kahit ano pang dahilan sabihin mo sa akin ngayon, hindi na ako maniniwala. Kahit na nag-agaw buhay na yung nanay mo, wala akong pakialam. Alam ko na ngayon kung sino yung pinili mo. Alam ko na ngayon kung sino yung kinakampihan mo. Nasaktan mo na si Mami, ate. Hinayaan mo masaktan yung Mami natin. Yung Mami ko! Hindi totoo yan! Wala akong pinipili! Alam mo, hindi mo ako i-judge kasi wala kang alam sa naramdaman ko dahil isa lang ang nanay mo! Celine, ano ba to? Bakit kayo nag-aaway? Bakit pati mga kapatid mo inaaway mo? Wala akong ginagawang masama. Si Edwin yung may kasalanan, Mommy! Huwag mo na siyang matawag-tawag na Mami! Edwin! Edwin, stop it! Ano ba? Itigil niyo na yan! Huwag kayong mag-aaway! Siya nagsimula. Kahit na, magkakapatid kayo. Hindi kayo dapat nag-aaway. Wala akong kapatid na sinasaktan yung Mami ko. Aray. Jo? Jo, ito na yung gamot mo. O, dali na. Aray. Ito na yun. O. Sakit. Dapat ikaw mag-arrange ng mga cupcakes ni Mami, ha? Tsaka, dapat may number para sa age ni Mami. Oo naman. Kaya-kaya ko yan. Bakit, Mami? Ate, nagkaroon ba kayo pati ni Mami? Faye, this is adult stuff. Huwag ka muna makisali. Natawagan mo na ba si Celine? Ha? Sige. Okay lang yan. Magti-take effect din yung gamot mo, ha? Sandali, tatawagan ko siya.
Hello, Celine. Hinahanap ka ng nanay mo eh. Vanessa, hindi ako makakapunta dyan ngayon. Ganun ba? O sige, sabihin ko na lang sa kanya, ha? Sige. Celine, ang sakit-sakit ng aking binti at tita. Kailangan kita. Hindi ko kaya mag-isa dito. Hindi ko kaya na kami lang ni Vanessa. Ma, may commitment ako kay Mami eh. Kahit sandali lang. Ma, nandiyan naman si Vanessa. Mami, ang gabi na lang ako pupunta dyan. Ma? Jo! Jo, ano nangyayari sa'yo? Ma, ano nangyayari? Alam mo, Celine, pumunta ka na dito. Nagsusukay nanay mo eh. Jo, okay ka lang? Mami, nahihirapan si Mama. Nahihirapan din naman ako eh. Pero hindi na kita pahihirapan magdesisyon. Do what you think is best. Mami, papalik ako. We'll celebrate your birthday together. Kevin, thank you for your help. Mahimbing ang tulog ko. Ate, hindi ako yung tumulong sa'yo eh. Si Darling. Fine. Si Darling na kung si Darling. Pero konti lang naman yung ginawa niya eh. Naglagay lang naman siya ng bandage, huwag siya magmalaki. Tsaka galos lang to, oh. Oh, magaling na nga, di ba? Alam mo, ate, hindi ako makapaniwala eh. Ate, tumulong na nga sa'yo yung tao. Na kahit alam niyang galit ka sa kanya. Na kahit ilang beses mo siya sinaktan o pinahiya. Trinato ka niyang maayos, ate. Yun lang, kapos yun lang igaganti mo sa kanya. Nanunumbat ka ba? Oo, para magising ka. Ate, dapat hindi mo tinatrato si Darling ng ganun. Alam mo yung na kahit unting pasasalamat man lang na hindi mo maibigay sa kanya, yun lang, ate. Ate Olga, unting respeto naman kay Darling. Ang sakit pala ng ganito, no? Hindi na naman tumupad si Celine sa usapan. Ayun lang nangyari to sa buong buhay ko, sa birthday ko. Na hindi ako pinagbigyan ni Celine. Mami, huwag ka nang umiyak. Babalik naman si Ate Celine eh. Intindihin mo na lang siya. How can you be so sure, darling? Ilan na ba ang pangako ni Celine na hindi niya tinupad?
Mami, asikasuhin lang naman na si Tita Josephine eh. And then after that, I'm sure na uuwi siya dito. Ikaw naman yung may mas malawak na pang-unawa eh. Tindihin mo na lang. Mami? Mami, what's wrong? Ano, si Ate Celine naman ba to? Pinagpalit ka na naman niya dun sa babaeng yun? Pwede ba, Edwin? Huwag mo nang gatungan. Totoo lang naman yung sinasabi ni Edwin, darling. Kahit sang angle mo tingnan, yun na yun. Pinagpalit na ako ng ate mo sa Josephine na yun. Hindi totoo yan. Bakit darling? Pati ikaw? Pati ikaw, nabilog ka na rin ng Josephine ngayon? Ha? Naniniwala ka na totoong nagbago na yung babaeng yon? Ano pinakain sa'yo ni Celine? Na pati ikaw, na dagot laman ko, pinagtatanggol na siya. Na pinagpapalit na rin ako. Hindi totoo yan. Hindi ko kayo pagpapalit. Ang sa akin lang naman, intindihin lang sana natin si Ate Celine. O di ako na. Ako na ang hindi nakakaintindi. Ako na ang hindi nakakaunawa. Ako na ang masama. Ma'am. Masakit binti mo. Inakalakad ka na pala eh. Akin na yan. Akin na. Akin na. Inakalakad ka na eh. Para mas maging mukhang kaawa-awa ako, no? Tsaka para mas mabilis pumunta dito si Celine. Pwede pa naman tayo maging masaya, di ba? Pwede pa rin tayo mag-celebrate ng birthday mo. Oo nga po, Mami. Here, oh. Yung binake po namin cupcakes ni Ate Darling for you. Ayoko mag-celebrate. Hindi niyo ba naiintindihan? Wala tayong dapat i-celebrate dahil wala na ang Ate Celine niyo. Iniwan niyo na tayo! Iniwan niyo na tayo! Wala tayong isa-celebrate! Mami, tama na yan. Pagdating ni Ate Celine, masasad yun pag nakita niyang ganyan ka. Bettina, umiinom ka na naman. Dad, ayaw niya magpaawat eh. Celine? Celine, anak. Buti na lang dumating ka. It's your birthday. I wouldn't miss it for the world. Kaya nga, Mami, gusto ko maging maayos ng lahat. Kaya naisip kong sana ayusin na natin yung tungkol sa atin ni Mama. What? Gusto ko magkasundo na tayo. For our daughter's sake.